umagang to, tatapusin po natin ang series sa Purpose. Come on, shout Purpose! Purpose. Ayan, naalala ko po, may inaanak ako, pangalan niya Purpose. Napaka-unique, no? So, let's read our core value po for this morning. Pwede po ba natin basahin to ng sabay-sabay? Nandiyan na po ba? 1, 2, 3, go! We believe that every person is created with a God-given purpose. Our mission is to guide individuals in discovering and pursuing their calling, empowered by the Holy Spirit. Next, we are committed to equipping believers to live out their faith in practical and impactful ways, influencing their homes, communities, and beyond. As a church, we strive to foster an environment where people can grow in their purpose and make a lasting difference for the kingdom of God. So, pagsama-samahin po, magsalo-salo po tayo dito sa word natin, what we value, purpose. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Amen. Marami pong salamat sa ating worship team. Once again, magandang umaga po sa bawat isa. Inaantok pa ata. Ulit po, magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Ngitian mo ulit yung katabi mo, sabihin mo, saan kayo magla-lunch mamaya? Baka pwede akong sumama dyan. Amen. Hallelujah. So I hope and pray po itong ating mga core values po ay hindi lang natin basta pinakinggan, but ang panalangin po natin ay mai-apply natin ito sa buhay natin bilang parte po ng pamilya pong ito. No? And napaka-interesting po ng ating topic about purpose. Dahil naniniwala po ko na matagal na pong panahon, I believe marami pong tao ay hinahanap po nila yung purpose nila sa buhay. I believe that the search for the purpose of life has puzzled people, I believe, for thousands of years. No? And siguro po connected po dito, bakit maraming tao puzzled, hinahanap ang purpose nila at parang kahit patuloy nila itong inaalam, bakit kaya hindi nila matagpuan? Sa tingin ko po, ay ang mali po natin is we typically begin at the wrong starting point, and that is ourselves. Are you getting this? So ulitin ko po, bakit po yung iba ay hindi nila matagpuan yung purpose nila sa buhay is typically, ang nangyayari po ay nagsisimula po tayo sa maling starting point. At ang maling starting point po na yon ay walang iba kundi tayo, ang ating mga sarili. We try to ask yung mga self-centered questions like, what do I want to do with my life? Anong gusto kong gawin sa buhay? Ano ba yung mga goals? Ano ba yung ambition ko? Ano ba yung pangarap ko para sa future? Parang, kung titingnan mo, parang hindi naman po ata masama yun, pastor. Kung titingnan natin, parang okay lang naman. Tama po. Parang it's a noble, as your aspiration na anong gusto kong maabot, ano ba yung magiging future ko, ano bang gusto kong gawin sa buhay ko. At ito po yung mga bagay na kung titingnan natin is nagsisimula nga po siya sa wrong starting point kasi ang focus ay ang ating mga sarili. And connected po dito, we seem to struggle most with the three basic issues like unang-una yung identity natin. Who am I? Nandyan din po yung importance. We struggle with importance. May mga questions po nag-a-arise like, do I matter? Sino po dito? Natanong nyo na yun sa sarili nyo. Sino ako? Nagmamatter ba ako? And also impact. What is my purpose in life? And ang nangyayari po, what we fail to see is that these answers are found in understanding
God's reason for creating us and putting us on earth. Ulitin ko po, we fail to see is yung mga sagot pong ito, it is found in understanding kung bakit ba tayo nilagay ng Panginoon at bakit po ba tayo kinreate ng Panginoon. So dapat doon tayo magsimula. Hello, tanggalin po natin ang focus sa sarili natin na ako, anong gusto kong marating, anong gusto kong gawin, anong gusto kong picture ng future ko. Yun ay maling starting point at dapat magsimula po tayo doon sa lumalang sa atin. Tayo po ay created being lamang at ang creator natin, siya lang po ang nakakaalam sa rason behind bakit po tayo nilalang. In short, focusing on ourselves will never reveal our life's purpose because sabi po ng Bible in Job chapter 12 verse 10, for the life of every living thing is in His hand. Wow. And the breath of every human being. Again, for the life of every living thing ay nasa kamay po ng Diyos. Tama po ba? Paborito ko pong example ito. For example, ano na po yung mga gamit na nabili nyo na mayroong manual? Can I ask? Ano po yung mga nabili nyo na may kasamang manual? Washing machine, no? So yung gumawa po ng washing machine ay siya lang po yung may karapatan na ibigay sa iyo yung manual kasi alam na ito po yung dapat na function nito, ganito namin to ginawa, ganito dapat gamitin. Tama po ba? At na-try mo na hindi binasa. Sino po dito mga mahilig magmagaling at di binabasa yung manual? Isa na rin ako dyan. Hanggang mali yung paggamit mo, hindi tumagal, nasira kasi hindi mo sinunod ang tamang paggamit nito. Same din po sa buhay natin. Masisira ang buhay natin kung di natin susundan yung purpose ng pagkakagawa sa atin ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ang tanong, paano po ba natin madidiscover yung purposes ng Diyos sa ating buhay? Meron po tayong dalawang option. And maybe your first option is, number one is speculation. Yung iba po, hinuhulaan nila. And this is what most people do. They conjecture, they guess, or some may theorize. No? At meron pong isang professor of philosophy sa Northeastern Illinois University na ang pangalan niya is Dr. Hugh Moorhead. No? At nagsulat po siya, sinulatan niya po ang 250 na mga best-known writers, philosophers, scientists, and intellectuals in the world. At ang sulat po, or ang tanong niya specific sa mga matatalinong taong to, is what is the meaning of life? At pinablish po ni Dr. Moorhead ang kanilang mga sagot sa isang libro. At doon po, nabasa po ng professor na ito, that some offered their best guesses. Yung iba, hinulaan nila kung anong purpose nila, anong meaning ng buhay nila. Yung iba po ay inadmit nila. Some admitted that they just made up a purpose for life. Dahil hindi nila alam, hinulaan po nila or gawa-gawa na lang sila ng purpose nila sa buhay. At meron naman po, sa mga matatalinong yon, ay napaka-honest po nila to say that they were clueless. At alam niyo po ano po nakakagulat? A number of famous intellectuals, they even asked Professor Moorhead to write back and tell them if he discovered the purpose of life. Matatalinong tao, at sabi, sinulatan si Professor Moorhead, sabi po nila, sulatan mo kami ulit kapag nalaman mo yung purpose sa buhay. Wow! So, posible po pala yun. Pwede pala nakala natin ay tayo ay
Possible pala, nakala mo, okay lang yung buhay mo, and yet hindi ka pala lumalakad sa purposes ng Diyos para sa'yo. Posible pala na tayo'y maging intelektual. It is possible pala na tayo feeling natin we're successful, we're wealthy, and yet we're not walking in the purposes of God. Posible po pala yun. Gising pa po ba tayo? Pero ngayon pong umaga, ayaw ng Panginoon that we will speculate. Ayaw po ng Panginoon na manghula po tayo. There is an alternative to speculation about the meaning and purpose of life, and it's revelation. Can you say that with me? Revelation. Aren't you glad that God did not left us in the dark to wonder and to guess? Sino po masaya po dito na hindi tayo iniwan ng Panginoon para manghula? Hindi po ba kayo natutuwa na hindi tayo nakapiring o sabihin niya, sige ito, lalagay kita dito, Angie. Bahala ka na sa buhay mo. Hanapin mo yung purpose mo. Sige Lord, kasakit naman ang purpose ko kaya Kembie. Praise God, hindi tayo naipanganak dito at nakuha mo ng mamatay na hindi mo pa alam ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Praise God for the Bible. Praise God for His scriptures. Amen. Alam niyo po, ang salita po ng Diyos, look at this, God's Word is the ultimate and unchanging foundation for discovering and understanding purpose. Hindi mo kailangan, kapatid, manghula. Hindi mo kailangan hanapin sa Facebook ang purpose mo. Hindi mo kailangan, ano yung mga app ngayon na biglang meron parang, pag sinulat mo, biglang may lalabas na resulta. No? Yung iba parang, alam mo yon, yung purpose natin, inaasa natin sa mga application or what. Nandiyan po ba tayo? Hindi mo kailangan manghula, nandiyan po ang salita ng Panginoon. That's why any genuine sense of calling or direction ng Diyos sa atin must be rooted in Scripture. Amen. Lahat po, either yung pagkatawag ng Diyos sa'yo, yung purpose mo, yung assignment mo, dapat po rooted yan sa salita ng Panginoon. Hindi po sa emosyon. Hindi po sa mga popular na opinion or mga personal ambition. Pwede pong maging noble yung ating, alam mo yon, you will desire for this and that. Wala pong masama dyan. Pero ayaw po nating magkamali. Gusto po nating malakaran ang plano ng Panginoon sa ating buhay. Palakpakan po natin si Lord. So gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, ito pong preaching natin ay hindi po para umuwi ka dito, lumabas ka, matapos ang service na to na alam mo na specifically yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo. I'm here to guide you, and I'm not even God to tell you ito yung dapat mong gawin, ito hindi mo dapat gawin. No. I'm here to guide you. Amen. Guide. Mamaya po, maintindihan niyo po lahat ng sinasabi ko ngayong umaga because naniniwala po ako that God always operates on the principle of purpose. Ang Diyos po ay isa po siyang purposeful na Diyos. Amen. Sa lahat ng kanyang ginagawa, merong purpose. Wala pong ni isang bagay na lumitaw na lang sa mundo na walang purpose. Hello? Wala pong ni isang bagay. Kung practically apply po natin ito sa buhay natin, wala ring ni isang bagay sa buhay mo, malaki man or maliit, na pwede mong sabihin, nakatakas ata to sa mata ng Diyos, hindi niya ata napansin ito. Wala. Hello? God works everything according to His purpose. Ano po sabi ng Romans 8:28? Basahin po natin. 1, 2, 3, go.
And we know for good to those who are called according to His purpose. And we know that all things, come on, shout, all things. Sabi dyan, all things work together for good. To those who love God, to those who are called according to His purpose. Ang sarap po na malaman po natin lahat ng bagay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti natin. Di po ba kayo nagtataka, even yung mga pangit na bagay na nangyari sa past natin, kayang baliktarin ng Panginoon. Kung sino ka ngayon ay dala po ng kwento na nangyari sa iyo in the past, gaano man kabaho, gaano man kadilim, gaano man kalungkot, gaano kasakit, lahat po yan, God has turned all things for your good. Amen. Because we are called according sa purposes ng Diyos. Amen. At ang Bible po, it reveals two types of God's purpose for your life. Dalawa po. Again, two types of God's purpose for your life. Una po is general purpose. Ayan na po, nagiging malinaw na po paunti-unti ang ating pinag-uusapan. First is general purpose. Ang ibig sabihin po ng general purpose, God's will and purpose for all people. Kaya po siya tinawag na general. Ito po ay para sa ating lahat. Ito po ang purposes at kalooban ng Diyos sa ating lahat. Universally and eternally applicable. These are the purposes that apply to every believer regardless of their unique calling. Ano po yung mga example na ito, no? Ng general purpose? Sampo dito is first to know God. Ito po, general purpose. Purpose ng Diyos, nais ng Diyos na lahat tayo makilala natin ang Diyos. Amen. Also to be conformed to the image of Christ. Maging, alam mo, nilalang po tayo sa wangis ng Diyos. At dapat po ma-reflect natin ito. Malakaran po natin na even up to today ay ating pong naisasalamin ang imahe pong iyon. Also to love God and others. Ito po ang great commandment. To love God with all your heart, mind, soul, and strength. And the second is to love your neighbor as yourself. Ano pa po? 1 Corinthians 10:31, whether we eat or drink, do all for the glory of God, so to glorify God in all we do. Ulitin ko po, general po ang mga ito. Also what? To make disciples. Lahat po sa atin. Applicable po ito to make disciples. 1 Peter 1:15-16, to live holy and righteous lives. And Micah 6:8, to walk in faith, to walk in obedience, to walk in love. Unti lang po ito, pero yan po ang example ng general na purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Kumbaga, ito po yung big picture ng plano ng Diyos sa ating lahat. Okay po. So may idea na po tayo, ano yung general? Pero hindi pa po natatapos dyan sa general. Pero sana dyan pa lang po sa general, ma-challenge tayo na makita natin ito pala yung plano ng Panginoon, mas lalong kilalanin ko siya. Ma-conform ako dun sa imahe niya. Na ma-apply po natin, matutunan natin mahalin ng Diyos, mahalin ang kapwa natin, mag-glorify natin ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin. And also, wag po natin kalimutan ito. Ito po ay hindi binaba ng church, ng pastor, or sino mang leader. But Jesus commanded us to go and make disciples. Isipin mo, general purpose pala yan. Kumusta po kaya yung pagdi-disciple natin? Hello. Kaya nandito po ang church to equip you. Nandito po ang church to equip you. May Empower Night po tayo every Wednesday sa Daug. May mga discipleship class po tayo. I hope and pray
i-avail po natin yan. Hintayin niyo po rin, dapat mong taka pa Manila para mag-seminar ko. Diba? Equip po natin yung sarili natin. Huwag po natin sabihin wala tayong oras. Dahil pag gusto natin, maraming paraan. Tignan naman katabi yung sabi ng, maraming paraan. Gumawa tayo ng paraan para sa Diyos. Pangalawa po, merong tinatawag tayong ito na, specific purpose. Again, ang preaching pong ito ay guide. No? Hindi ko po alam kung ano ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo specifically, but I hope and pray. Ito po yung simula na magkaroon ka ng seed sa puso mo, na alamin mo kung ano yung specific na purpose ng Diyos para sa iyo. So ano po ba yung specific purpose? This is God's individualized calling and assignment for each person. Okay, individualized calling and assignment. Ibig sabihin, yung calling ni Jeric ay iba sa calling ni Brother Lito. Salamat po sa tatlong nag-amen. Hallelujah. Ulitin ko. Yung calling po ng katabi mo ay iba sa calling mo. Ito yung specific. Nakabase sa, based on their gifts, their season, personality, and placement ng Diyos sa iyo. And this refers to how you uniquely live out God's general purpose. Okay. Connected pala yung general at specific. Maganda po, umpisahan natin, malakaran na natin yung general na purposes ng Diyos sa buhay ko. Dahil sa pamamagitan ng general purpose ng Diyos, doon ko rin malalaman yung specific na purpose ng Diyos sa akin. Ano po ba yung mga specific na purpose? Example, si Apostol Pablo po. Paul was called to be an apostle to the Gentiles. So kahit po yung naging past na buhay ni Paul ay napakadilim, siya po'y persecutor ng mga Kristiyano. One day kinatagpo siya ng Panginoon on his way to Damascus. Yun pala ang purpose, magiging purpose ni Pablo is to be an apostle to the Gentiles. Ginamit ng Panginoon si Apostol Pablo para po ikaliligtas ng mga hentil. At alam niyo pong parte tayo ng mga yon. Gising pa po ba tayo? Also po, si Moses. Moses was called to lead Israel out of Egypt. Ginamit po ng Panginoon si Moses para po makalabas sa bondage sa Ehipto ang mga Israelita. Si Esther, she was positioned for such a time as this. And maybe a believer today, for example, ano yung mga specific na purpose? You might be called to business to influence the marketplace. Hello? Kung meron ka pong business dito, maybe yung specific na calling ng Diyos sa'yo, nilagay ka niya dyan. The Lord has gifted you with that kind of skill and capabilities and abilities. So that magamit ka niya. Makinig po, lahat ng mata. Yung business mo, may purpose yan. If you will try to understand that God works ng may purpose, dahil isa siyang purposeful God, then you need to understand everything that the Lord has gifted you with ay merong purpose. So kung isa kang businessman, businesswoman, tanungin mo si Lord, ano ang purpose mo, Lord, sa business na ito? Ayokong i-run yung business na ito sa sarili kong kakayahan, sarili kong kaalaman, kasi alam ko, Lord, meron kang blueprint para sa business ko. Hello? Maybe some of you will be called to missions in a specific region. Hello?
Maybe meron po tayong isisend na missionary na dadali ng Panginoon. Saan niyo gusto? Saan? Sa Dubai. Wow! Mga pang-sosyal atang maririnig ko sa Japan. Sino gusto Korea daw? Yung mga napapanood nyo pong K-drama, ma-share nyo ng gospel. Wow! Sino pong gusto dito, ma-born again si Mickey Mouse? Pupuntahan mo sa Hong Kong Disneyland. Pastor, mag-mission ko Disneyland. Wow, hindi na po ata mission yon, pasyal na yon, tsaka. Pero maybe, ang iba po sa atin ay iiwan ng kanyang comfort zone again at what? Magmi-mission. Para maligtas po ang mga taong nasa sulok ng mundo or mga lugar na hindi pa po naaabot ng gospel. Or maybe some of us might be called to be a godly parent. Alam niyo po ba? Calling yan. So wag mong isipin, Pastor, mapagal na ako. Napaka-challenging po. Amen. At lahat ng mga nanay at tatay na napapagod, say amen. Oh, napapagod. Ibig sabihin, normal ka. Hindi ka robot. Amen? Napaka-challenging po ng parenting. Pero yung iba, naniniwala po ko, yung mga full-time na nanay at tatay, don't feel bad. Kasi meron pong nire-raise ang Panginoon na mga godly parent. Palakpakan po natin ang Panginoon. Or maybe some of you are called to be a mentor. An artist. Based po sa giftings. Or a pastor. Ayan, sana po na-play ko yung video ko. No? May video po yung anak ko ilang days ago eh. No? Hawak niya yung Bible at nagpipreach siya. Wow! Sabi niya, hallelujah! Sabi niya, Jesus! Sabi niya ganyan. Tapos tinanong namin sa video, what's your name? Pastor. Sabi niya. Eh, mahilig po siya sa Spider-Man ngayon. Nung tinanong ko siya nung isang araw, what's your name? Pastor Spider-Man. Wow! Sabi ko, grabe. Pastor na pala si Spider-Man ngayon. Amen? So, a pastor, or maybe gamitin ka ng Panginoon sa community. Kung may calling ka rin sa politics, okay? Ako, naniniwala po ako dito. Hindi tayo kailangan magkulong lang sa church lang tayo, hindi. Kaya nga tayo liwanag at asin eh. Kung tinawag ka sa politics, at ang Diyos ang malinaw na tumawag sa iyo, then go for it! Oh, huwag niyo na pong hintayin kung sinong iboboto ko. Hindi po natin ginagawa dito yan. Tama? Let's seek, no? Malapit na po yung election. Manalangin po tayo. At dapat tayo mga Kristiyano, hindi po tayo tameme. Kaya nga, number 1 na kailangan natin gawin, manalangin. Dahil po kung ang leader natin ay damay po tayong lahat. Hindi ko po alam kung san kayong lugar. Alam ko po, hindi lang tayo Mabalak at Angeles dito. May taga-Mexico, may Porac. Tama po ba? Ipag-pray po natin kung saan tayo tinanim ng Panginoon. Manalangin tayo for a righteous governance. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So again, ito po yung specific na purpose ng Diyos sa atin. At nandito po tayo sa church para po, again, ma-guide natin ang bawat isa para po malaman nila kung ano ang assignment na pinapagawa ng Panginoon. Dito po sa specific na purpose, pwede po nating tanong, we can ask, what has God put in my hand? Kasi posible po na related ang pinapagawa ng Panginoon sa passion mo, sa skill mo, or sa anong binigay ng Panginoon na nasa kamay mo ngayon. Your passions, your gifts, and story are not random. Hello? Hindi po random yan. Kaya again, God is a God of purpose. Kaya pala magaling ka sa pangguguhit kasi pala tinatawag ka ni Lord to be an artist. Hello? Nandiyan pa po ba tayo? Hindi po random yan. They point to your assignment. So, isang clue po yan. Saan ka magaling?
Baka related dyan yung gustong ipagawa ng Panginoon sa'yo. Pastor, paano ako magaling akong kumain? Hindi ko alam kung anong pinapagawa ng Panginoon sa inyo. Maging food vlogger ka, I don't know! Okay? Magaling kang magluto. Baka tinatawag ka ng Panginoon. Isik po natin ang Panginoon. Tama po ba? At bakit po natin to? Bakit isa po to sa mga core values po natin dito sa The Rock City Church? Basahin po natin itong nasa screen natin. At the core of who we are as a church is this desire that no one would just attend. Okay po? Naririnig po ng malakas, even po nasa likod, sa taas. Narinig niyo po ako? Baka tulog na po yung mga nasa dulo. Hello? Pakicheck niyo po, baka may kumakain ng popcorn dyan. Patagong nagde-Netflix sa taas. Wala naman. Okay, at the core of who we are as a church is this desire. Ang desire po ng The Rock City Church ay wala po na basta lang nag-a-attend at nag-o-obserba. We want every person to become the person God created them to be. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, come on! Ito po yung puso natin. Bawat isa, hindi ka lang mag-attend, hindi ka lang, alam mo yon? Simba uwi. Pero nais natin na ma-fulfill yung purposes at assignment ng Diyos sa buhay mo. We believe that God has placed purpose within every life, and our role as a church is to help that purpose come alive. Kapatid, dinala ka na rin ng Panginoon dito. Ano pang gawan mo? Hello? Hindi po namin kayo pinipilit. Everyone is welcome here. And as your pastor, yung challenge ko lang po dito, nandito ka na rin. Lalo na kung ilang months ka na ilang months ka na or years ka na dito, tapos nag-aano ka pa rin, nag-observa ka pa rin, nag-a-attend ka pa rin, nakakalungkot. Kasi nais po natin dito sa church na kung anong ginawa, binigay na purpose ng Diyos sa'yo, ay may katuparan po ito sa biyaya ng Diyos. Magawa mo ito. Church, we are not a crowd of spectators, but we are a family of disciples. We are each uniquely called, gifted, and placed for impact. Lahat po tayo sa kwartong ito. Makinig. Nung tinanggap natin ang Panginoon, meron po tayong natanggap na tig-iisang kaloob galing sa Diyos. So imagine, tayo po dito every Sunday, yung bilang natin is 300, minsan 350 and up. May time po na napupuno natin 400 every Sunday. So sabihin mo 350. Imagine yung 350 na yon, malalaman nila yung purpose nila sa Diyos. Malalaman nila yung specific na assignment ni Lord sa buhay nila. And i-a-apply nila to sa buhay nila, sa community, sa campus, sa workplace, sa business, sa mundo po natin. Imagine gaano kaganda ang church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hello? Again, masaya po kami na nandito kayo. But it's not enough for us to simply, alam mo yon, just belong, na magbelong lang po tayo sa church na ito. But we long for each and everyone. Makita po namin kayo to be built up. To be built in faith, to be built in character and calling. Mula po sa pinakabata hanggang pinakamatanda. Ang desire po natin sa church ay makita kayong lumago. That's why this church, hindi man po perfect, but we're doing everything to equip you by the grace of God. Dahil naniniwala po ako, hindi lang po kayo basta tao na umupo dyan na kumukuha ng spasyo, ng space. I do believe that every person has a story.
ikaw may kwento ka. And maybe pumasok ka dito, feeling mo wala kang kwenta. Pastor, di mo kilala yung buhay ko, napakadilim, napakadumi. It's okay. Everyone is welcome here. Pero yung kwento mo na walang kwenta, pag lumapit ka sa Diyos, pwedeng magkaroon ng kwento yan. At babaguhin ng Panginoon. All things will work together for good. Yung dating patapon na buhay, ginamit ng Panginoon, binaligtad niya yung kwento mo ngayon. Come on. Yung liwanag ng kalwalhatian ng Diyos ang nakikita sa buhay mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Wow! That's why we are doing this series. To teach, to disciple, to encourage, and equip. Well, excited po ako that someone's purpose is waiting to be unlocked. Kaya ang ganda po nitong series natin. Pinapakita natin dito, itong church na ito, binavalue niya yung purpose. Hello? We want to be the kind of church that calls out the gold in people. That sees what God sees even before they see it in themselves. Wow. Ang panalangin po natin ay tayo'y maging iglesia na kung saan nakikita natin ang ginto sa tao. Pag sinabing ginto, anong ibig sabihin po noon? Sa 10 nakikita mong, ayan na, si Pastor Spider-Man. Para sinasabihan na ako, Daddy, oras na. Sa 10 po, na maybe sa maraming tao nakikita nila, puro pangit. Maging tayong church, na itong isa niya, ay i-magnify natin. Itong maganda niyang bagay na to, i-magnify natin. Hello? So that po, maipakita natin sa taong ito kung anong nakikita ng Diyos sa Kanya. Sarap po nun, no? Di po ba excited? Na yung mga tao pumapasok dito, nakikilala yung Panginoon, at meron tayong mata na makikita natin yung maganda sa tao. Kino-call out natin yung mga gandang bagay. But I'm not saying na tayo po ay magiging complacent or, syempre, nasa process po yan. No? Pero mas gusto po natin na, or baliktarin ko, ayaw nating maging church na turo ng turo, ito yung mali. Mali yan. Ayan. Yan. Pangit po na tayo maging church na, Hello? At alam naman po natin dito sa iglesyang ito, hindi po tayo takot na ituro kung ano ang pinapasabi ng Diyos. Even sa preaching, hindi po natin inaatras yung tabak. But we're here to guide ang bawat isa into maturity. So that ang bagay na hindi nakikita ng tao sa kanya, marinig niya sa church na ito. At tayo magsasabi kung anong nakikita ng Diyos sa taong iyon. Palakpakan po natin sila. Kaya po dun sa ating core value, we want to foster that kind of environment. Tama po ba? Alam po natin ang growth at fulfillment, no? Yung purposes at calling ng tao, it doesn't happen by accident. Hindi lang po basta overnight, malaman niya yon. Kaya po dito, kailangan natin ng isang environment ng may pananampalataya, merong grace at intentionality. Para po, doon sa environment na yon, mag-grow po ang tao. And as a church, we are committed to creating that environment. So every member dito po sa The Rock City Church not only knows their purpose, but begins to walk in it with confidence at merong conviction. Alam niyo po, ano maganda dito? When every part of the body functions as God intended, the church becomes more than a building.
Pag tayo po, nalakaran natin ang assignment at purposes natin, ang church hindi lang po, it's not a building, but it becomes a force of transformation in the world. Ang isang taong isinasapamuhay ang purposes ng Diyos sa buhay niya, ay pwede niyang matulungan ang ibang taong malaman ang purpose nila. So tatapusin ko po ngayong umaga dito, ano po yung 3 susi? 3 keys to walking in God's purpose. 3 po. Number 1, we need to surrender daily. Okay po? Ito mga practical na po to. At least nakita na po natin, merong general na purpose at may specific na purpose. Dito po sa 3 ito, malalaman po natin. Guide po ito para malaman natin kung ano ang specific na purpose ng Diyos. Number 1, surrender daily. Before a person can discover God's purpose for their life, church, listen, they must first surrender their life to Him. Ulitin ko po to loud and clear. Kung nais mong malaman ang purpose ng Diyos sa buhay mo, first kailangan magkaroon ka ng personal na relationship sa Diyos. True purpose. It is not found in chasing success or following your own path or building your life on your own terms. No. It begins by yielding your life to Jesus. Ulitin ko po. Gusto mong malaman ang purpose ng Diyos sa buhay mo? Kailangan nakasuko ang buhay mo sa Diyos. Sabi ng Matthew 16:25, "For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it." Napakaklaro po ng sinasabi po ni Jesus dito. And Jesus is trying to say that the life we try to control, to protect, and preserve on our own terms will ultimately slip through our hands. But the life we surrender to Him is the one where we truly begin to live fully, freely, and purposefully. Nakuha po ba natin? Ang mga tao daw po na nais iligtas ang kanilang buhay, ibig sabihin po ng iligtas ang kanilang buhay, alam mo yon, as much as possible, they're trying to control on their own terms. Nais nilang protektahan, i-preserve sa kanilang sariling pamamaraan. Pero hindi daw po sa paraan niya na malalaman natin, makikita natin ang totoong buhay. Pag po hinayaan natin ang makinig, maybe ito yung word ng iba sa atin ngayong umaga. Bitawan mo, look at me, and even online, bitawan mo ang control mo sa buhay mo. And allow the Lord na siya yung mag-drive ng buhay mo. Hello? In other words, if we hold tightly to our own version ng sa ating buhay, sa ating comfort zone, sa ating self-made goals, mamimiss po natin ang klase ng buhay na dinisenyo ng Diyos para sa atin. Pero kung gagawin natin yung kabaligtaran, isusuko natin ang ating buhay kay Jesus. We don't lose ourselves actually. Sabi ng Bible, we find our true identity. Sa mundo, pag sumuko ka, talo ka. But you need to understand, in a biblical perspective, hindi po siya ganon. Surrender is not about loss, but it's all about alignment. Inatanggal mo yung control mo sa buhay mo para ma-align ang buhay mo. Hello? Maybe this is a word for somebody right now. Hello? Maybe meron po dito, you're trying to control your life. You're trying to build your life sa sarili mong pamamaraan. Sa sarili mong version ng buhay na nais mo, pero hindi sa paraan yan ang gusto ng Panginoon. Kailangan mong alisin ang mahigpit mong pagkakahawak sa buhay mo. Bitawan mo.
At ialaw mo yung Diyos na siyang kumontrol sa buhay mo. Siya yung maging Diyos at maging tagapagligtas. Siya yung maging Lord. Lord means master. Pag siya yung Lord natin, we just say, yes, Lord. Yes, Master. Yes, Boss. He calls the shot at tayo'y sumusunod lamang. But ang tanong, is He really the Lord of our lives? Madaling sabihin na siya yung Lord. Pero pag may pinagawa na yung Lord, minsan tayo na yung nagbumukang boss. Hello? Lord, parang... Wait lang, Lord, pag-pray ko muna yung sinasabi mo, medyo parang malabo ata sa akin yan eh. Lord, gusto mong pakinggan yung naisip ko. Medyo parang mas maganda to. Tingnan niyo, Lord. Oh. Pag ganun tayo, hindi si Lord yung Lord, ikaw yung boss. Gusto mo malakaran yung purposes mo sa buhay, sa buhay mo? Let go of control. Again, surrender is not about loss, it's about alignment. At pag sinuko natin, it's like we're saying, God, you designed me. And I know you know what's best for me. I trust you. Lord, i-lead mo ko. Ikaw yung mauna, Lord, susunod ako. Sabi ng Colossians 1:16, everything was created through Him and for Him. Lahat po sa mundo, nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So the Rock family, you need to understand that you were created by God and for God. Hindi ikaw yung bida dito. Hello? Yes. Hindi ikaw yung bida. Hindi ikaw yung nasa spotlight ng buhay mo. O, tignan mo yung katabi mo, sabi mo, huwag kang magbida-bida. Sabi mo, come on. Huwag tayo magbida-bida. Sa buhay mo, dapat si Jesus lang ang bida. Siya'y nasa spotlight. Siya'y nasusunod. Siya'y natataas. Siya yung napapakilala sa buhay mo. Hindi pangalan mo. Hindi galing mo. Hindi medalya mo, hindi pangalan mo, hindi kasikatan mo. No! Everything is created through Him and for Him. Palakpakan natin ang Panginoon. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. So church, don't chase purpose. Chase Jesus. Huwag niyong habulin. Kahit puntapin natin purpose, habulin mo ang Diyos. Because purpose flows from relationship. So kung close ka doon sa nagbigay ng purpose sa'yo, di malalaman mo yung purpose niya sa buhay mo. And one step at a time, just imagine na yung close relationship yun ng Diyos, na kayo ay masayang naglalakad. He will reveal your assignment one step at a time. Kaya po ang surrender isn't a one-time moment. Pastor, sinuko ko na yung buhay. Yes, sinuko mo yung buhay mo noon kay Jesus. How about ngayon? It's a daily decision. Okay? That's number one. Bilisan ko na po. Number two is we need to serve faithfully. Hello? Once you've surrendered your life to God, ang next pong step is to serve faithfully. Marami sa atin patuloy na hinihintay ang big moment. Pastor, ating kumumpanayan. Ay, pag talagang, ito talaga, magsaserve na ako. Pag talagang binigay ni Lord yung pinagpipray kong ito, ay, bibigay ko na yung buhay ko kay Lord. Ganun po ba dapat? Many people
wait to discover their big purpose before they take any action. But purpose is often discovered in motion, not in waiting. Ibig mong sabihin, merong ang general purpose. Nung sinuko mo ang buhay mo ngayon at ikaw po ay active na pinupursue mo ang Panginoon, yun po ang gustong sabihin nito na tayo ay maging active na pursuer ng Diyos, na magpagamit po tayo kahit hindi mo pa alam ang specific mong purpose, magtuloy-tuloy ka lang, mag-show up ka. Maybe you can ask, kaya nga po mayroon tayong mga First Serve Sunday or Serve Sunday. Kung hindi mo pa po alam, wag mong hintayin, Pastor, hinihintay ko po kasi kung saan ako. Pwede ka naman mag-volunteer kahit saan muna. Kung gusto mo magpagamit kay Lord. Hello? Purpose is often discovered in motion, not in waiting. Hindi yung, alam mo yung kakahintay mo, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years ka na sa church, nakaupo ka pa rin, naghihintay ka pa rin. Ang dami mo ng sinayang na oras. Luke 16:10, he who is faithful in what is least is faithful also in much. Bago ka dalhin ng Panginoon, maybe bago ibigay ni Lord yung talagang specific na assignment mo, susubukan ka niya muna sa mga liit-liit na bagay. Paano yung talagang assignment? Doon pa lang pala sa maliit, hindi na tayo mapagkatiwalaan ng Panginoon. Gising pa po ba tayo? God reveals more as we walk in obedience with what's already in front of us. Habang ikaw ay lumalakad kasama ng Diyos, doon niya po nire-reveal pa onti-onti sa ating pagsunod. Tama po ba? So let's continue to show up. Let's continue to love well. Let's continue to serve others. I'm not just talking about ministry sa loob ng church. Kaya po nakakatuwa sa mga iba, napaka-busy pero nagtatanong sa amin, Pastor, paano po ako maglingkod? Kung sobrang busy ka, kahit gusto mo mag-serve ka lang once a month, twice a month, it's okay. Lumapit po kayo dun sa guest experience natin, tanungin mo, Pastor, or paano po ako makakapag-serve sa church natin? Hello? Gising pa po ba tayo? Maliit man, or maybe you feel unnoticed. O yung mga ginagawa mo ay kala mo wala nakakapansin. Come on, kapatid, ang Diyos, nakikita niya po lahat. So don't underestimate the power of being faithful where you are. That's often how God prepares you for what's next. Ang promotion ay galing hindi sa left, sa right. Sabi ng Bible, promotion doesn't come from the east nor west. Ang promotion ay galing sa Diyos. So ang calling ng Panginoon sa atin ngayon, magtapat tayo kung saan man tayo ngayon. Tinawag ka ni Lord sa pagwawalis, sa paglilinis ng banyo, magtapat ka doon. Tinawag ka ni Lord, gusto mo magsimula, maging guest experience team, kumamay ng tao, walang sawang ngumiti. Mahirap yung ginagawa ng iba, ngumiti. Di nyo po ba na-appreciate yung mga guest experience team natin? Ang gaganda, ang gagwapo. Palakpakan natin sila. Let's appreciate them. Let's honor them. At baka minsan yung iba lalapit dito, hindi man ngumingiti. Pag naman sinalubong kayo ng ngiti, ngitian nyo naman. Pag sinabing good morning, mag-good morning naman tayo. Tama po ba? So maging faithful po tayo. Amen po ba? Kung tinawag ka ng Panginoon ngayon, alagaan yung apo mo, alagaan yung anak mo, focus ka doon. You're doing a great job. Hello? Maybe yung ministry na sabi ng Panginoon sa'yo ngayon, sige, hayaan mo muna, malit pa yung anak mo. Yung pagsaserve po, nandito lang naman yan eh. Hello? Your purpose is revealed as you serve, not as you sit still. Hello? Kaya maglingkod ka na. Di ba? Ang hirap sabihin na sa iba, oh. Tingnan mo yung katabi, sabihin mo, kung hindi pa kayo naglilingkod, sige sabihin mo, maglingkod na tayo. Again, reminder, hindi lang po ito sa loob. I commend you if you're serving sa inyong mga workplaces, sa inyong business. Okay po ba? And lastly, number 3,
We need to steward well. Come on, say, steward well. Yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. To walk in God's purpose, you must not only surrender and serve, but you must steward well. Ibig pong sabihin yan, kung anong pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, ayusin po natin. I-manage natin ng maayos. Lahat po tayo binigyan ng kaloob ng Diyos. God has given each of us gifts, passion, time, relationship, influence. At lahat pong yan, again, not for our own glory, but for His purpose. Sana po ngayon, mawala nang tingin natin sa sarili. Ay, nagpapakahirap ako kasi pera ko to, pamilya ko to. Ang sarap palabas na eh. Lord, itong business ko, paano mo gustong gamitin sa kingdom mo? Ay, itong mga anak ko, talented itong mga anak ko, Lord, ito, paggamit ko to sa iyo. Mag-serve ka, anak. Maglingkod ka, anak. Lahat ng pinagkatiwala ni Lord sa iyo, paggamit mo sa kingdom niya. Hello? Tama po ba? So the question is, what are you doing with what's already in your hand? Yan po ang malaking tanong sa atin. Ano na po ang ginagawa natin sa mga bagay na pinagkatiwala na ni Lord sa atin? Baka yung iba nabubulok na sa kamay mo, release mo na. Hello? Baka yung iba, ikaw na lang yung nakikinabang. 1 Peter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Imagine, sabi again, each of you should use. Come on, you say that word, use. Sigawan mo yung katabi mo, sabihin mo, use. Sabi ng Bible, gamitin natin ang kaloob. Huwag itago. Huwag ibulsa. Huwag pabayaan. Gamitin. Gamitin para paglingkuran ng iba. Grabe. Stewardship is about intentionality. Ito po'y pagpili natin to recognize that what we have is not our own. Lahat po ng binigay ng Diyos ay dapat po magamit for the advancement of His kingdom. Whether creativity mo yan, leadership mo yan, sayang. Kung nagpapagamit ka rin sa labas, ba't di mo papagamit din sa kingdom ng Diyos? Tama po ba? Kaya ang tanong po dyan, are you being faithful with what God has placed in your hands? Or next question, are you growing it, investing it, and using it to make a difference? Huwag po tayong matakot magpagamit dahil ang Panginoon is not looking for perfection. God is looking for faithfulness sa ating paglilingkod. Tatlo pong tanong para mag-reflect po tayo as I end. First is, are you surrendered to God's will or still holding on to your own plans? Tayo na po yung sumagot niyan. Are you faithfully walking, second, in God's general purposes while listening for His specific direction sa buhay mo? Don't feel bad kung feeling mo yung dalawa, di mo pa nagagawa. Ngayong araw po, lakaran natin ito. And are you stewarding your life with the awareness that you were purposed on purpose? Let us be a people who don't just exist, but who live with eternity in mind on purpose for God's glory. I want to end with this po. Imagine how beautiful the church will be if each of us will walk in our God-given purpose and assignment. Gaano po kaya kaganda ang church kung lahat po tayo lalakad sa purposes ng Diyos. Imagine a church where no one is left out. No gift is buried and no calling is ignored. A church where every believer knows they were created on purpose and for a purpose. Whether kung ang isang worshiper man po ay nagli-lead with passion,
kung tinawag ka ng Panginoon to be an encourager who lifts the weary, if you are a teacher who imparts truth, a servant who leads with humility, kung saan ka man tinawag ng Panginoon, magpagamit ka. When each part of the body functions as God designed, the church becomes a living, breathing expression of Christ on the earth. Nagiging matindi po tayong witness sa mundong ito. Ang church ay nagiging radiant, nagiging powerful at unstoppable. Hindi po tinayo ng church, ng Diyos ang church para makiblend lang sa mundo. Don't forget Matthew 16:18, dito natin nakuha po ang name ng the Rock City Church. And upon this rock, sabi ng Diyos, I will build my church. And that even the gates of hell could prevail. Ang church po ay isang matinding puwersa na dapat po tayo'y nagmamarcha to advance the kingdom of God. That is the church Jesus envisioned. And that is, can we show it please? The church we are becoming by the grace of God. Palakpakan po natin ang Panginoon right now. At dito po natatapos ang ating series, This is Us! The core values of the Rock City Church. We value presence, prayer, people, and purpose. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ngayon ay tatayo.